Hello guys, for today's video is magpakain ng soup. Ang sa soup na yan is winter melon and yam with pork soup. So ayan, yung mga ingredients, may barley, yam, dates, corn, winter melon, and tangerine, and candied dates. So ayan. So, lahat ng mga ingredients kailangan natin muna i-prepare bago tayo mag-start magluto. So, ayan. First is yung tanggalin natin yung balat ng winter melon. And hiwain nyo lang sa gusto nyong size. Same procedure. And yung sweet corn, syempre kailangan natin siya balatan. Naka-ano kasi to guys, naka-mute kasi sobrang ingay. Kaya minute ko. So, another soup na naman tayo for today. Ayan. Yung natin, yung pork. So, kailangan guys yung pork naka-blanch. Kailangan nyo i-blanch yung pork. So, ayan yung barley. Nakasoak yan ng 1 hour. Kailangan nyo siya ibabad sa tubig. Higit 1 oras. Ayan, may dates. May Japanese yam yan guys. Yam. And tangerine. Skin or peel skin. And of course, we have the pork and sweet corn and then the winter melon. So, yan lahat po ng ingredients natin for today. And, syempre, mag-ano tayo ng water. Ayan, bago natin ilagay yung mga ingredients, kailangan kumulo muna siya. So, ilagay nyo lang lahat ng mga ingredients. And, mga 2 hours, i-boiled yung soup. Para mas lalo siyang mas lalong malasa. Kung 1 hour lang kasi siya, hindi siya masyado yung tamis niya.
Sayaan nyo lang na kung ayan. Tinanggal ko na yung takip para makita nyo guys. As in, sobrang ano nito guys. Sobrang sarap. Hindi pa yan ano ha. Hindi pa yan as in na ito. Pero makita nyo na yung soup. And yung soup na to request na naman ng amo ko kasi ano sa ganyan nagre-request siya ng soup. May ano kasi to yung parang may parang detoxification yung tawag sa soup na to. So, winter melon and Chinese yam and pork soup, detoxification and dehumidification and edema removal effects. And there is a difference between winter melon with or without skin. So, yung nilagay nila sa ano, nilagay yung skin pero yung sa akin, tinanggal ko. So, winter melon soup bring us to the weather. It's not so humid anymore. For the rainy season pala to. Yung ano, pag gumawa ka ng soup nito. So, may ano rin sa weight problem to improve. Ayan, maganda rin yung soup na to. So, when summer heat and humidity come together, we often feel that our bodies are filled with heat and humidity that cannot be dissipated. And sometimes we even feel tired, heavy, dizzy, and have a loss of appetite. Oh. So, yun yung mga ano nila dito. So, yung mga benefits of winter melon. So, winter melon can relieve heat and quench thirst and act as a diuretic. The melon fresh has the effect of relieving heat and quenching thirst and is suitable for preventing heat stroke. Oh, in the hot summer, it is not advisable to peel the winter melon when making winter melon soup. So, the winter melon peel has a diuretic. Oh, hindi ako nagbasa guys. So, dapat hindi ko pala siya tinanggal yung balat. Winter melon and yam pork soup. So, yun. Yun pala yun guys. So, dapat, hindi pala kailangan siya tanggalin. So, first, wash the ingredients and soak the raw and cook barley seeds, yam, fruit peel, and candied dates. Oh, ang sinabi nga dito sa first half an hour, but sinok ko siya, binabad ko siya sa halos isang oras. Cut the winter melon into pieces, blanch the pork, and wash away the blood. Ayun. Kaya kailangan natin
i-blanch yung pork. So, bring the water to boil and add all the ingredients. So, after the water boils, simmer on low heat. O yan, yung ginagawa ko. Low heat na siya, guys. 1.5 hours to 2 hours. So, ayan. Yan yung ano ng winter melon soup. Winter melon and yam pork soup. Yung tawag sa soup na yan, guys. So, ang nagpapatamis dyan sa soup na yan is yung ano, dates. And yung normal ng corn. Syempre. And mas healthy siya kasi nga mayroon siyang barley. Diba? May barley. So, ayan. Kailangan natin minsan mag-research about sa soup na yan. So, yun yung mga yun yung mga nalalaman ko. At least may counting tayong nalalaman. Diba? So, ayan. Wala pang 2 hours and 10. Binuksan ko lang para makita nyo. Oh, diba? Ganyan pa lang. Sarap na sarap na. Ang Chinese kasi, guys, mahilig talaga sila sa yung mga normal, yung remedy. Alam niyo yun? Yun lang yung maganda sa mga Chinese. Parang home remedy. Pero, usually, nakikita ko, mahilig sila sa tea, mahilig sa mga Chinese medicine. Kasi may sila mga Chinese medicine. So, ito mga parang home remedy na yung mga pagkain parang sa mga soup nilalagay. Yun yung yung maganda sa mga Chinese. Ang sa atin lang kasi normal lang na magdinulat tayo ng isda, ng karne na isda. Walang mga halong parang mga pang yung sa mga gamot or basta, diba? So, ayan. Ayan. Thank you guys so much for watching. Bye everyone. Stay safe and God bless. Bye.